Diba, syempre, ang nanay, And then, of course, my apo. You wanna meet my apo? What's your name? Fernando Poe? Fernando Poe talaga? Yeah. P-O-E? Yeah. Ako nga pala, kasi nga, di ba? Ay, sit down. Gwapo-gwapo mo naman. That's Sir Julius. I'm interviewing your lola. Parang nakikita ko gano'n. Sa lahat ng galaw. Alam mo yun, pati tono ng tawa. Alam mo yun, so hindi ko kailangan paramdam na nakikita ko, kasama ko, katabi ko, may alaga ko. Sayang lang din niya na nakita, no? Ay, oo. Diba? She would have loved him. Oo. Narito po tayo ngayon sa BF Homes Parañaque at ang bahay sa aking likuran ay ang tahanan ng aktres na si Ana Marin. Marami po kasi mga haka-haka tungkol sa naging relasyon nila ni Fernando Poe Jr. At sa kauna-unahang pagkakataon, sasagutin po niya ang ating mga katanungan sa isang no-holds-barred interview tungkol sa naging relasyon nila ni The King. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaw's channel. Hello! Hi, ma'am! Naku, looking pretty naman! Hello, hello! Hello! Good morning! Basta ka? Hi! Si Ron nandyan? Wala na sa Boracay. Okay. May gig siya nung last night and tonight. Oh, akala ko magkasama kayo. No, we don't live it together anymore. Ako na lang mag-isa. Ikaw na lang. No, me na lang and my apo. My apo. Nandyan ngayon yung apo mo? Yeah. Okay. Wow, nice house. Naku, hindi Ganda. Okay. Tanggalin mo na lang yung kulambo niya. Yan. Sasara ko kasi okay. Bawal bawal siya tawag doon, lagyan ng kahit ano mga whatever. So, nagtatanim akong lettuce. Hydroponics. Hydroponic, yes. Yeah. Pamilyar ako dyan. Hydroponics. Tubig lang, ginagamit. Yes. So, bago pa lang to wala pa siyang 30 days. Nasa ano pa lang. So, maliliit pa siya. Siguro, ito bago pa lang. Siguro within, mga 50 to 60 days. And then what do you do with the Eat it. Kinakain nyo din yung binibenta? No, pinamimigay sa mga friends, ganyan. Yeah, ito, romaine. Romaine. Hindi nga siya masyadong ngayon kasi parang yung ikot ng araw. Ganon. Kasi ang feeding niya is more of sun. Ganyan. So, anong kailangan tandaan kapag meron kang mga alagang ganito? Kailangan lagi malinis at saka kailangan hindi siya na lalagyan ng lumilipad na anything. Talaga? Sensitive? Oo. Kaya naka-cover siya parang, hindi naman siya greenhouse pero nilagyan ko lang siya ng maraming, naka-cover lang siya ng screen all over. So, kailangan siya, sensitive siya kasi hindi siya pwede liparan ng paru-paro. Ganon? So, obviously, mahilig kayo magsalad sa bahay na to. Yeah. Salad talaga. Tapos dati kasi, we used to have our small cafe. Dati here. Pero ngayon, hindi na. So, this is our cafe. Dati coffee shop to? Oo. It was our cafe. Oh, wow. Yan. Maingat. Yeah. So, dito, we had, good for 20. Kasi maliliit lang naman siya. It's called Kaping Mainit. Na ngayon ay nasaan na? We have one in Tagaytay. Along, papuntang Mahogany. Ang laki din, and then that's why this is your kitchen, yeah. Kitchen. And then dirty kitchen pa. Magulo. Yeah. Bakit kayo nag-decide na mag-coffee shop? Si Brian kasi sa chef. Nag-aral siya ng culinary. So ano mga siniserve yung food noon? Mostly Filipino pero
Ang mga specialty niya, we have spam masubi, sinigang fried chicken, yung mga ganon. Tapos, mahilig siya mag-bake kasi he was a pastry chef in Venetian, in Bourgeon, in Las Vegas. Oh, wow. Okay, ito ng kitchen nyo. Tapos, ito lang. Small tao. And then, yun, upstairs. May Christmas tree na kayo. Yes, oo. Ay, ni Fernando po. Oo nga, no? Hindi si Junior yan. Si Little Boy Fernando po. Yes, oo. ID niya. Ayan. So, ito na sala nila, guys. Yeah. Ayan. Christmas na rin ang motif. Siyempre, kasi meron kaming, bata. And then, upstairs. Sa taas tayo, no? How do you celebrate Christmas? Wala, simple lang. Kami lang, family. Sometimes, we celebrate with the Eigenmans. Yeah. Kina Gina Alhar. Magkakasama yung mga bata, yun. Para masaya. Dati, when FPJ was still alive, paano kayo nagse-celebrate? Dumadating yun. Basta anytime. Oo, basta yung season. So, kailangan prepared ka lagi. Kasi baka dumating anytime. Anong hilig kainin nun ni FPJ? Marami. Ito nung kinakain niya? Oo, may sa junk food yun. Ay, talaga. Junk food, mahilig sa mga hamburgers, french fries. American food. Yun ang mga type niya. Ayan. Okay. Guys, napakaswerte natin ngayon dahil kasama natin ang isa sa mga may tuturing nating icons ng pelikulang Pilipino, Miss Ana Marin. Ana Marin, thank you. Thank you for inviting us to your beautiful home. Hindi naman. Maraming salamat. Thank you also for remembering me. Oo naman. Ikaw pa, an enigma na may tuturing. Dahil, alam mo yan, yung marami mga usap-usapan tungkol sa'yo, but never talaga na nagpa-interview ka ng ganito. So, we're really honored na pumayag ka na magpa-interview sa akin. Siyempre naman, Bigis Papaw yan, no? Ay, thank you. Eh, kamusta ka na ngayon? Anong pinagkakabalahan mo? Okay naman. May semi-retired, siyempre. Lola, taking care of my apo. How many apos do you have? I have one who lives with me. Kasi dito lang ang school niya. So, I've been taking care of him since he was 2 years old. He's now 12. And then, of course, katapos ko lang maggawa ng serye with GMA, yung Huli Was My Guardian Alien. That was my last one. Then, pag guesting, nag-guest ako sa Pagpakailanman last 2 months ago. Parang ganyan. So, active ka pa rin sa showbiz? Yes, oo naman. Pero minsan nawawala ka kasi eh. Parang, minsan visible ka and then nawawala, tapos babalik. Hindi naman nawawala. There was just like a certain time of my career na tumira kami sa Amerika. Ayun. Nang matagal. Actually, twice yon. Nang matagal. First was 1988, tapos balik ng 93, 94, tapos nagtrabaho na naman dito, and then balik na naman ako ng 2005 hanggang 2013. So mamaya pag-uusapan pa natin yan, no? Pero gusto ko munang malaman kung saan ka ba lumaki? Dito ba sa Metro Manila ka lumaki? Oo naman. Yeah. Ano naalala mo sa childhood mo? I grew up part of my life, nung baby pa ako, maliit pa ako, Tagaytay, kasi my lolo had a restaurant. Lumaki ako sa mga madre, kasi nung nag-aaral ako, ininterna ako ng nanay ko. Alam mo, nung araw, di ba, meron yung mga school na doon nakatira yung mga bata. Di ba? Uuwi lang ako pag Friday, pag weekend, sa bahay. Tapos Sunday, babalik sa school. Parang kombento, parang gano'n? Yes, parang kombento. Pero hindi ako madre, di ba? Parang, doon ka lang nakatira? Doon ako nakatira, doon ang dorm, doon ang dorm ko. So, kasi yung school doon din. Yun, from grade 2 hanggang grade 6.
Bakit ka iniwan ng nanay mo doon? Kasi nag-work siya eh. Anong work ng nanay mo? Hindi ko na matandaan. Pero that time, kasi nag-work siya, ano din siya eh, parang very bata pa din siya when she had me. Gano'n. So, tapos nahiwalay siya sa asawa. Gano'n. So, so single mom. Oo, so parang, para makatrabaho siya, doon ako sa mga madre. Nagbabayad siya doon ng, sila yung nag-alaga sa akin. Until when? Until nag-martial law ba yun? 12. Hanggang grade 6. Tapos, saka lumabas ako. Tapos, mga bandang 14 years old, imagine mo, 12, 13, lumabas ako ng dormitory. Mga 14 years old, nakita ako sa school. Sumali ako sa beauty contest, Miss Teen World, Philippines. And then I won first runner-up. Ang kasama ko doon that time was Tina Monasterio. Okay. She was Miss Photogenic. Ang Miss Teen World noon was Susan Ingraham. That was 1974. You were 14 back then. I was 14. So, doon nag-start. And then doon nagkaroon na ako ng parang mga guesting, ganyan, di ba? That early, I was starting to work already. Oo. Paano ka ngayon na-introduce sa movies? Yun nga, kasi nung nag-start akong parang mag-guesting, ganyan, di ba? Siyempre may mga, na-offer na. I think that was when I was 15, my first movie was Sangre Montilla. Kasama ko si Pinky Montilla. And then, I remember dun ko na-meet si Michael De Mesa, who was the husband then ni Miss Gina Alahar. Kaya me and Gina became very, very like good friends. Best friend kami from that time on up to now. Menor de Edad was parang my launching movie. With Ami Austria, Sandy Andolong was in that movie also, Chona Castillo. Kamusta naman ang naging response dun sa movie na yun? Okay it was naman a hit. Siya. That was the starting point of parang our alam mo na, medyo under ka na ng 7 Stars Production. I was under 7 Stars Production. Yun ang parang production na nagde-develop ng mga stars. That was JE. It was headed by Papa Jesse. Jesse Ercito. Yeah, so, pero ang Menor de Edad, siya, parang sexy na ba siya? It was. Parang sexy siya, pero may pagka-comedy yun eh. Pero, alam mo na, ang launching namin, 'di ba, mga naka two-piece kami, 'di ba? Mga ganyan, sama-sama kami, ganyan mga cover ng mga magazines, ganyan. Yeah. So parang sexy ang dating. Wala ba mga moralista ng mga time na 'yon? Kasi syempre ngayon pag ginawa mo 'yan, 'di ba, medyo issue 'yan. Marami actually. That movie led me kasi I was going to a hindi ko na lang babanggitin yung school, no? I was going to a private girls' school. They had to move me out of that school. Nilipat ako sa isang branch nila because yung mga madre, di ba, nagagalit na. They don't like the idea na nag-two-piece ka. Yung ganyan, di ba? Siyempre, lumabas lahat sa mga magazines, sa mga dyaryo, ano yun eh, di ba? Billboards, di ba? Ng movie, di ba? So, bawal. So, I had to be moved to another school na same, din nila. Parang, sister, school? Parang gano'n? Parang ganyan. But, mas daw, whatever. Less of a conservative school. Whatever, di ba? So, I was moved to that branch of that school. Because nga of that, naka two-piece, ganyan, kasi nilo-launch ka na sexy. Ganyan. Alam mo naman nun, pag nakatupis ka na, sexy na yun. Sexy na yun, bold na yun, di ba? At tapos, menor de edad. Siyempre, parang ang dating, mga batang girls, di ba? Yung gano'n. Times have changed, di ba? During that time kasi, medyo mas conservative ang mga tao. Di ba? Hindi pa yung trend na kita chan, yung mga gano'n na mga damit, di ba? So, yun lang yun, di ba? At saka noon, parang everything is, pagka medyo may
kissing scene ka, that's taboo, parang ano na yon, di ba? At saka, nung araw din kasi, the stars or the actors and actresses, the talents, when they're developed, parang yung mga roles namin, medyo mature ng konti. Di ba yung gano'n? So, kahit mga 17 years old ka, ang role mo, teacher ka na. Alam mo, hindi ka high school student. Alam mo, or college. Hindi ganun eh. Parang, you're playing an older woman, no? Ganun, palagi. Di ba? Or kung hindi, nurse ka na. Di ba? Sa totoong buhay, hindi eh. Di ba? Younger ka pa. Nag-aaral ka pa lang dapat. So, parang ganun nung araw. Di ba? Madami akong mga ginagawang movies with Chiquito, leading man ko yan eh. Isa ka sa mga favorite niya. Dami akong Chiquito Yeah, imagine. Dami akong ginawa with Chiquito, if I'm not mistaken, 5, 6, ganyan na pelikula. Hindi ko na masyadong mga remember eksaktong mga titles. Comedy, madalas. Chiquito eh. Oo, di ba? Oo. And then, marami din akong ginawa with Wonder Films. Marami akong movie with Nino Mulak when he was growing up. Diba? Whether teacher niya ako, ate niya ako, whatever niya, basta dami. If I'm not mistaken, parang mga parang 9 movies. 9 movies. Hindi ka na nagsisexy niyan? Mas... yung wala, hindi na. Kasi, mas comedy. Oo, mas madami akong ginawang mga comedy movies. Tsaka parang may action, ganyan. Yung mom mo was the breadwinner of the family, no? That time. So, yung dad mo ba, nakikita mo pa rin? No. Wala. You never met your dad? I did, wala na, pero he passed there. So, nakatulong ka sa mom mo? Yes. At saka, and then my mom had another parang boyfriend, nagkaroon siya ng asawa ulit, ganyan. And then I had sisters. So, okay yung life niyo noon? Okay naman. Simple lang. Nag-aaral lahat, yung ganyan. And then my grandpa passed away, so we had our lola with us. Parang ganun. Nagkaroon ka ba ng solo movie mo? Wala. The next one I had was Moral. That movie naman, Moral, with me, Gina Alahar, Lorna Tolentino, and Sandy Andalong also. That was also under 7 Stars. You were how old when you did Moral? Mga 19 na, gano'n? Oo. Mga 19 years old? Yeah. Ilang taong ka nung na-meet mo si FPJ? I was 17. So when you 16. did menor de edad, Yeah. ito yun. Ito yung mga panahon na yun. Yeah. Paano kayo nagkakilala? Parang sa isang event, I'm trying to recall, parang sa isang event, sa isang place. Alam mo, there was this place called Bonanza. Oh, yeah, I know that. Ito ba yung sa may Sa may EDSA? EDSA. Yung restaurant na... Yeah. Kasi that's hangout ng mga artista yun eh. Yes. Yeah. I met him there, together with sila, Papa Jesse, ganyan. Yeah. Ano yung first impression mo sa kanya? Siyempre, sikat yan, di ba? My God, di ba? Pogi! Wow, superstar yan, di ba? Everybody's wanting to, want to meet him. Yeah. Sobrang gwapo, sobrang bango. Di ba? Malayo pa, maamoy mo na yun. Bango. Sobrang cute, gandang lalaki. Paano kanya nilapitan? Paano kanya kinausap? Wala naman, normal lang. But then, after a few, mabilis lang, I was contacted for a movie. To do a movie with FPJ. Kasi meron silang ginagawa, meron kaming ginawa. It was the last movie of Erap and him together. It's called Tatak ng Tondo. Yun. Anong role mo doon? Asawa niya. Ilang taon ka doon? 17? Ibang klase talaga mga role doon, no? Okay. Asawa niya. Na parang, I was lame. Yung parang di nakakalakad. So the whole time in the movie, kinakarga niya ako. Okay. Kinakarga niya ako kasi hindi ako naglalakad eh. Naka-wheelchair eh. Parang lame. So, kinakarga niya ako. He was how old? That time? At that time? He was also then. He was like,
Hindi, walang ano man yun. 20 plus? No, he was 30. 30 plus din siya. 38. Oh, 38. Parang 38 na, mga ganun. Oh, pero ano pa rin, he's not that Oo, old. diba? Hindi siya, FPJ. hindi siya yung, sabi mo, old na guy. Oo. Although I was 17, he was like, what, 38 na? 38, oo. So, paano kanya niligawan? Wala, hindi ko malaman kung paano. Basta, syempre, di ba, it was very nice, yung ganyan. Tapos, basta kilig lang, di ba, yung gano'n, the whole time. Kasi syempre, nung araw kasi matagal gumawa ng movies eh. So, tutok na tutok siya sa'yo noon? Hindi katulad ngayon, bilis lang eh, di ba, ngayon. Nung araw kasi matagal eh, mga months yan pag gumagawa ka eh, di ba? Minimum ng 3-4 na buwan ng gumagawa ng movies, di ba? So, kahit wala akong eksena, may call time ako. Nandun ako sa set. Alam mo yung... Like kayo nakikita. Di ba? May call time. May call time ako. Basta nandun ako every time. Kahit wala akong shooting. Bakit wala? Hindi ako kinunan today, Parang ganon, di ba? Pero nandun ako. Ganon. So, parang ganon. Paano kanya inalagaan para ma-fall ka sa kanya? Ano mga... Very sweet naman talaga kasi. The guy was very, very sweet. Very, very loving. Mapagbiro. Tapos sobrang pag nag-smile yun, ang cute-cute di ba? Yung ganon. Yeah, tapos, basta, alaga ka talaga. So, hinahatid ka pa niya sa bahay, hatid sundo yes, ka, gano'n? Sa banyo lang, hinahatid ka pa nun, hindi ba? Binabantayan ka pa nun gano'n. Tutok na tutok, no? Yeah, very, very. Tapos, yung sa pagkain, kung ano gusto mo kainin, basta, parang, ang treatment is like you are, more than just... A princess, no? A queen. Apple of the eye, di ba? Yung parang talagang Wala ka ba naging boyfriend before mo na-meet siya? Wala. Wala. No experience at all pagdating sa love. So, siya ang first love mo? Okay. First lahat. First love. Tapos lumalabas din kayo? Nag-date din yes! kayo? Saan kayo nagpupunta? High profile siya na personality. A few things I remember na meron pa nga kaming restaurant na kinainan one time. Diyan sa may bandang EDSA siya. Na he was doing a movie that time. Naka-costume pa siya kasi naka-white hair siya nun Yung meron siyang movie na we ate there, we had lunch kasi may time off siya from the set. Ganyan. Although, ngayon, think about it, pwede naman talaga siyang mag-gano'n, di ba? Ganon. And then, palagi kasing nagkakarera yan di ba? He goes the weekend. So, dalawa yan, either San Lazaro or yung Santa Ana, dalawa yan before, di ba? So, ganun Sumasama ka sa kanya doon? Diba? Tapos, out of town, maraming out of town. Mariveles. Have you heard of that? There's a place in Bataan na he likes going there. Would go there all the time. So you were happiest during that time, no? Oo naman. Kasi spoiled pati, di ba? Alaga-alaga, Pero syempre, naglalaro din siguro sa isip ng mga viewers natin na si FPJ, alam naman ng lahat, was married to Susan Roses. Yes, nung naging kayo, hindi mo ba siya tinanong tungkol doon? Sabi ko nga sa iyo hindi. Kasi, hindi ko naiintindihan. I mean, siguro, may magbabash na kasi, ano ka ba? Tanga ka? Ano ka ba? But that's the truth. Because you were young. Not only that, because I was young. At all. I wasn't aware. Meron palang, alam mo yun? I wasn't aware, hindi ko alam. Hindi ko naman nabasa, wala naman nagsabi sa akin, wala naman nag-explain sa akin. Hindi ko alam. I mean, it's simple as hindi ko talaga naiintindihan. Diba? The only time I started to realize na, oops, ano pala, mali, or ganyan, diba? I was already like, maturing, diba? My son was already like, growing up at the same time, yung mga ganon. Kasi halos, kasi I was 17, so when I got pregnant, by
At what age? 18. 18. Oh. So, I was going to be a mother before ako nag-19. 18 pa rin, diba? So, ganon. So, young, yung gano'n. Tapos, parang, syempre, yun na yung naging life ko, yung anak ko na, yung paano ako, gano'n. But you never asked him na, di mo ba ako makakasalan? Mga gano'n. Syempre, wala, hindi rin ako, hindi ko rin siya naiisip. Hindi ko rin siya, wala. Diba? Parang, pag iniisip ko nga ngayon, diba? Parang gusto kitang sampalin. Ang tanga-tanga mo, hindi ka nag-iisip, diba yung gano'n. But, ano yun parang pag iniisip ko talaga, di ba yung parang, si Lord talaga has His own way. And it's really like, you just have to trust the process na parang, marirealize mo. Kasi magkakaroon ka din ng, ng realization. Di ba? So when you're alone, at most of the time, nung nagkaroon ng time na I was alone na nga, di ba yung, that's when I learned about it. Na parang, oops, ganon. And then, syempre, i-process din yun. Hindi naman kagad right away, na-learn mo na, na-realize mo na, ganyan na kagad, di ba? Life is a process. I guess when you're in love, nai-eliminate lahat ng mga kasi hindi mo nga naiintindihan. Kasi yun ang gusto mong gawin Exactly. Happy ka dun Oo. sa moment Tapos na yun. wala namang problema. Wala namang, basta wala ka namang ini-istorbong tao, wala ka namang nasaktan, wala kang although hindi mo alam na meron, di ba, yung ganyan. Pero, hindi ko naiintindihan. Saka wala rin masyado sigurong media nung time na yun na nagko-cover niyan, no? Na naglalabas ng mga ganyang kwento. Tsaka parang unlike ngayon, konting kibot mo, nasa media ka na tsaka talagang kung ano-ano sasabihin sa'yo, di ba? Before, That time, wala Nobody even dares to talk about it, say something, much more tell you na, oy, mali yan. Something ganun. Diba? Walang ganun. Diba? Parang, what can I say? That's the truth. Hindi ko pwedeng imbentohin na kasi ganito, ganyan yan. Talagang hindi ko alam Talagang hindi ko siya naiintindihan at that time. In fact, when I was mentioning this, when I was interviewed about that, talagang sinabi ko na hindi ko talaga siya naiintindihan. Nung ginagawa mo yung movie nyo together, doon na kayo naging, official, kumbaga? Yes. Doon na kayo naging mag-boyfriend, girlfriend? Kasi alam mo naman yan, hindi naman yung, tayo na ba? Wala namang ganun, di ba? Parang, it's parang, it just developed into a relationship. Parang ganun. So, hindi mo ba na-feel na parang tinatago ka niya nung panahon na yun? Na, wag mo na ngayon kasi nandiyan si ganyan, o wag tayo lumabas ngayon? Wala rin. Walang ganun? Wala rin ganun. You must remember, kasama pa namin si Erap nandun sa movie, Okay. Diba? So, minsan pag lumalabas kayo kasama si Erap? Hindi naman, pero yung sabihan nyo, parang it's just open. Open. Ganon. Parang, sa production, wala, hindi ko siya, Yung pagkakaroon ng baby, was that something planned or? No. No. It happened. Nung sinabi mo sa kanya yun, anong reaction niya? Na ikaw ay pregnant? Siyempre, nung una, siya, parang shock siya, di ba? Gano'n. Kasi siguro, yun nga siguro nagkaroon ng realization, oh no, ito na. Di ba? Parang, hala, di ba? Yung ganyan. And then, siyempre, nagalit mami ko. Galit mami ko sa kanya. As in, silang dalawang Sisigawan. Sinisigawan siya ni mami mo? Pinagalitan siya ng nanay ko talaga, di ba? To the point na, yung talaga na, ang tawag nga niya sa mami ko, mabarker Have you heard of that? Diba? Sa sakit na mga salita na sinabi ni mami. Siyempre, siya, di ba? And, sabi naman niya na, I'll take care of it, I'll take care of it. Pero sila talaga yung nagtuos. Hindi ako. Kasi ako din, di ba? Yung parang... I'm sure grabe yung pressure. Kasi syempre, alam ni mami mo yon yung kwento. You might not be too aware about it, pero si mami alam yun. Tsaka, parang if ang natatandaan ko is, ang may issue at may stress sila. Silang dalawa. Parang ako, so anong gagawin ko ngayon? Parang sunudan lang ako ganun nga di ba? Yung parang... yung bang, it was a very, nare-recall ko lang na parang siya nun.
Hindi niya alam parang paano niya i-handle. Kasi syempre, di ba, doon din na siguro na-realize and everything na, oops, teka. Saka artista ka. Syempre, hindi ka pwede mawala basta-basta na lang. Di ba? So, paano yun? Habang lumalaki yan? Well, actually, ito, I haven't mentioned this, but that time, he mentioned to me noon, sabi niya, do you want to, live in America with my sister? Hinalok niya ako ng ganun. Syempre, nung bata ko pa, ayoko. Diba? Hindi ako kasama si Mami. Kasi, diba, kailangan kasama ko si Mami. Hindi pwede ako lang. Hindi naman pwede. Kasi tira ako sa mga kapatid niya, sama ko pa yung nanay ko ba? Diba? Parang, so, hindi naman niya Okay. So, you stayed on here. Lumalabas ka na? Hindi. Yun laman. Kaya nga, ang ano ko sa'yo is, di ba, it was because between him and my mom. Kung ano man yung arrangement na nangyayari was, di ba? Yung sa nanay ko niya sinasabi, sila na kung paano. Pero hindi ka lumalabas? So, hindi na. Sa bahay ka lang lagi? Oo, hindi na. Tapos, we were living in Quezon City. My mom said na, okay, we're moving to dito. We moved here. Layo. Diba? Kasi parang all of a sudden, doon lang kami sa may likod ng Del Monte before. Doon kami nakatira. Sa kayo lumipat? Paranaque pa lang. Paranaque, So we rented the place somewhere here in Paranaque. Malayo. Ano naramdaman mo no? Parang nilalayo ka, tinatago ka? Did it affect you? I felt bad. Siyempre, I felt bad. Kasi parang all of a sudden, nawala yung freedom ko eh. Diba? Tapos, siyempre, hindi ko na masyadong kailangan parang avoid ko yung mga tao. Siyempre, my mom was telling me ng ganito, ganyan, hindi pwede, ganyan. Kasi nung araw, iba na pag-artista ka, diba? Pag may nangyaring tatago ka nila, yung ganyan. Diba? So, parang ganon, diba? So, I felt bad na parang, tapos I had to stop school. Siyempre. I was in college na. Diba? I had to stop school. Anong course mo nun? Journalism. Oh, wow. Sayang. Sa sentro. Yeah. So, I had to quit school. Diba? So, doon ako na kasi may mga friends, barkada ko sa school. Although, mostly kasi ang friends ko, yung meron ako parang close lang sa school. Diba? They're allowed to see me naman. Kasi di naman mga artista, yung ganyan. So, parang ganon, diba? So, dumaan yung time, mabilis. Diba? And then, ayun, I gave birth. Funny is, I gave birth here in a hospital here. Diba? Nandun siya? Under my mom's name. Tinago pa rin. Sabi, diba? Pupuntahan So, walang lumalabas na media nung time na yun na funny, may nabuntis, FPJ na artista. Gano'n, wala. At nakakatawa. That time that I'm in the hospital, pagkatapos ko mga anak, wala nakakaalama under my mom's name. Yung school hindi yung school yung pagpasok mo ng hindi naman under yung pang hospital name, di ba? Kasi hindi naka-check-in. Pero eto na, merong that time si Ate Lourdes, di ba? Inday Badiday. Yes, di ba? That's a news. Nanganak sa ganito, sa ganyang di ba? Nilik na si FPJ doon. O hindi pa? Pero no names eh. No names. Blind item. Item. Okay. It's blind items. Pero, blind item, mga hindi nakakaalam. Pero actually, sa industry, alam nilang lahat. It was an open secret eh. Everybody in the industry. But no one talked about it. They knew, but they didn't talk about it. Kasi, may social events, ganyan. Andun kami, ganyan, with the reporters, with the ganyan. They're there, but they're not gonna write it. Nakikita yung bata, yung baby? Yeah. So magkasama kayo ng FPJ sa mga events? Dala-dala mo yung baby mo? No, even before that, yung even pag may mga affair, yung mga ganyan, wala mag-write. Wow. Because he's such an important person ng time na yun. Everybody loved him. Everybody loved him. Ang lakas siya sa media. Mahal siya ng media. Mabait naman kasi talaga siya. He's really a very, very good person.
I think it's also because they respect him, talagang matulunghin, diba? So talagang, no one will try to make him tell na masisirain siya or something, ganyan. Kasi at that time, diba, syempre yun, mga bagay na gano'n, tabu diba? It's not accepted. It's not. So, hindi pala siya absentee father? No, never. He was present all the way? Yes, yes. Paano? Paano siya paano relationship yun ng time na yun, nung nagka-baby ka na? Well, nung umpisa, syempre, pa siya, hindi pa siya masyadong, paano, di ba? Kaya nagkakaroon kami ng time na parang we're, away from each other, magkagalit kami or something. Kasi di ba parang, there are times siguro na hindi niya malaman kung paano niya, di ba? But as it goes along, the whole time, he was there na. Kasi nalalaman naman niya kung ano nangyayari he was there na, pag lumalaki yung bata, lahat, pag may shooting siya, may ganyan, si Ryan would go to sa taping, sa shooting. Dala-dala niya na yung anak niya. Pinapupunta yan doon. Kaya alam din ng mga tao, di ba? Nakikita din siya na lumalaki siya doon. During his graduation sa kindergarten, he attended the graduation. Wow. Nakita ng mga tao yan, ha? Yes, nakita ng mga, sa school, di ba? Lasal. Ng mga parents. Yes. Nakita siya. Ng mga bata, mga estudyante, di ba? Sinisigawan siya, di ba yung gano'n. Yeah. Tapos kumain sila sa isang fast food chain dyan sa may Green Hills. So talagang yung relationship ni Ron sa kanang daddy niya, talagang, kumbaga, solid yun. Yes. But no, there was a time na he had an accident. Parang nahulog ba sa bisikleta or something. Hindi ko matandaan. Ganyan. He was there. He's always been there. In the most important din events ng buhay ni Ron yan. Yeah. Tsaka Christmas, birthdays. Pero there. Nung time na yan, kayo pa rin talaga ni FPJ. Hindi kayo iniwan, hindi kayo nag-separate, you're still together. It's funny kasi parang we develop a certain type of friendship na parang pag nakita kami, pag hindi kami magkasama, hindi. Parang ganon. Kaya nga when we moved to America, di ba? Syempre, hindi siya. Kasi wala siya di ba? Malayo kami. Or hindi ako, wala ako Parang ganon, di ba? Parang ganon. And then, balik na kayo dito. Uwi na kayo. Hey. Tama kami. Ganon. Parang ganon. Parang it was not a for both sa amin. Sa kanya din sa siguro. Parang hindi mahirap yung aming samahan na walang sumbatan, walang awayan, walang sabihin na natin, di ko ninanag, di naman niya ako ninanag, di ba? Parang ganon. But ang namin, laging sinasabi niya is, we're a family. No matter what happens, kung ano man ang gawing ikot ng mundo, we're going to be a family. In fact, sabi niya sa anak niya na, ano man ang nangyayari sa mundo or may magsabi sa'yo or may mag-ano sa'yo na parang irregular yung style ng pamilya nyo na gano'n. It's not parang broken or ganyan. Basta sabi niya, remember, sabi niya gano'n, is you know that you are loved and we're a family. Basta you have to be you do good. You wag kang gagawa ng kalokohan, masama, never hurt people, never take drugs. Ganyan siya. Yung talagang drugs ayaw niyang never, not even a taste. Ang sabi bilin sa kanya, which ginawa naman niya. Yeah. Kahit ang daming tattoo. Hindi, nakalimutan niya sabihin yun Dapat sinabi niya na, bawal ka mag-tattoo. Puro na tattoo yung katawan hindi niya nasabi. Diba? Yeah, but ganon.
Pero since nabanggit mo, it's an open secret sa showbiz. Walang point na tumawag sa iyo si Tita Susan para confrontahin ka sa sa relationship na to. Hindi naman. Pero I mean, of course, may right talaga siya. Siyempre, di ba? And in fact, ako naman, back then, I remember I had an open apology which I aired in 700 Club. Okay. Yeah. Na alam mo na yun, kasi nagkakaroon ng realization, and then my life became, alam mo yun, parang most of the time na kay Lord na. So, di ba, yung mga mali, tinatama na, yung ganyan, yung mga hindi na dapat, hindi na ginagawa, yung ganon. Siyempre, yung journey ko, yung life ko with the Lord, di ba, sinusunod ko na yun. Nag-apologize ka on TV? Yes. Nag-react ba siya after that? Hindi. Hindi na. Paano ka nag-apologize sa kanya? Hindi ko na masyado matandaan, Julius. But there was, inadmit mo. Of na meron course. ganun. Yeah. And this was before he ran for president? Yes. Lumabas na to? Itong news na to? Okay. Pero kasi siguro nga, because alam mo naman that time, hindi rin masyadong, tsaka siguro mga Christians lang ang nakapanood. But did you ask him for, permission na sasabihin mo to No. on national TV? Wala na. So, hindi na kayo niyan nung time na yan? Wala na Oo, kayo? hindi na. Wala na. Kasi I got married also, diba? Pero I got okay. married, Okay. Paano napunta sa ganun? Paano ka napunta sa finding a new life? Paano ka humiwalay sa ganun? In my early years, I don't know if you remember Eddie Ilagan, di ba? I was one of the parang wow girls niya. And then, meron siyang parang ginagawang Bible study every now and then. Napasama ako din. And I remember that time, doon ako parang na-save. Di ba? Pero syempre, when the seed naman is being planted, doesn't mean naman that next day, next year, it's gonna grow, di ba? It's really a process, di ba? The life with the Lord is always a growing process. Up to now, it's still, a work in progress, di ba? It's not something na sabi mo, you never make a mistake or di ka nagsisin, di ba? Because we do every day. Pero doon, tapos when I was in the States, na ako mabuti dyan sa panood ng mga TBN. So, lahat ng pastors, di ba, na panood ko siya, yan ang naging life ko. Yan ang kasama ko, yung gano'n. I read a lot of books. I read a lot of mga Christian books that helped my growth. So, ganun. Ganun yung naging, ng buhay ko, yung ganyan. So, yun ang sinishare ko. Lagi, pag nagkita kami nila dati, sinishare ko sa kanya. In fact, at the deathbed, nung nagkaroon siya ng parang atake, and hindi naman ako pwede pumunta, only my son. I told my son, Ran, sabi ko, you have to pray with your papa. Diba? You know how to, he can still hear. And you pray, you ask, together na forgiveness because we don't know what's gonna happen. And he was able to do it. He was able to do it, 'di ba? Parang kasi nga, 'di ba, the Lord is so faithful. God is faithful no matter what, even at your deathbed. Naniniwala ako doon na you will have a chance. So I know that he accepted God, the Lord, Jesus as his Savior, 'di ba? So I know na he's in heaven right now. Diba? Parang, there must be a reason why all of these things also happen. Why to us? It took years and years, ganyan, kasi parang gano'n, kasi matatanda na, diba? Then ngayon lang natin na ikwento. But I believe that for whatever purpose it was, diba? Meron ding kabutihan ng nangyari for that. Nung na-discover mo na si Lord sa buhay mo, wala na kayong dalawa? O bumabalik-balik pa minsan? Isang beses, hindi na. Wala na talaga? Wala na kasi that was, 2001,
Ang tagal din na. No? Tagal, no? Bago from 17 Di ba, parang, ang tagal. Ganun talaga. It's a work in progress, di ba? So, minsan nagpa-fall back ka. Kasi every time I go home or pag, di ba? Kayo na naman. Diba? Kasi hindi mo kami nag-aaway eh. Never kami. Hindi naman din niya ako inaaway. Hindi ko rin naman siya inaaway. Pero ang feeling mo siguro nung panahon na yun, parang kulang. Parang may kulang. No? Yeah. You're always searching eh. Parang, kaya nahanap mo rin si Lord eh. Kasi naghahanap ka eh. Di ba? Nang kulang sa buhay mo. Yes. Always searching, di ba? So, finally, di ba, even if na-meet mo na si Lord ng maaga pa, hindi ka pa kagad eh. Hindi ka pa, buo eh. So, nung time na, na parang buo na pati yung, ko kay Lord, di ba? Pati yung mga, pati mga bata, di ba? Iba na yung thinking, di ba? Yun, it was being prepared na. Kaya, tapos, I think, he ran in 2004, di ba? Nung time na yun, hindi na kayo nun? No more na. Wala na, no? No more na. Kasi I remember at that time, tinanong siya sa isang interview kung may anak siya talaga kay Ana Marie. Sabi niya meron. Parang yun yung unang-unang beses na kinonfirm niya na meron siya talaga anak sa iyo. Napanood mo yun, yung interview na yun? Siguro. Kasi alam mo, sa totoo lang, I have a broadsheets. Yung 6 months na yan. Yeah. Yung election time na yan, I have the broadsheets. Kinolect ako, tinago. For whatever, I have for my kids, di ba? And then, lahat ng, napatape ko yan eh. Nati-tape nila yung mga events. Nag-uusap pa kayo nung election? Yes! Actually, before siya mag-start ng kampanya, we had a parang family meeting before that, na, kunyari, tomorrow is the start of kampanya na. That week, that one day na yon, was it whatever day it was, di ba? We had a family affair na parang ang normal kasi sa amin ganyan is pagka merong family night or family day, papasunduin kami niya ng 5:30 ng umaga. Okay, normally we would go to Antipolo. And then para walang traffic, di ba? Yung call time mo ganyan. And then breakfast, merienda, lunch, dinner. After dinner, saka kami uuwi. Parang gano'n. So, that day, we had a long day, parang with the whole, ako, dalawang anak ko, ganyan. We're just hanging out, ganyan. Tapos, the next day was the start of kampanya. I remember that was the time na nagpipili siya ng senators, run for the ganun lang. Tapos, usap-usap lang, ganun lang, na sabi lang niya na basta tuloy lang, whatever, how our life is, ganun lang. Nothing's gonna change. Ganun lang. So, even as a family, wala na kayong relationship? Parang pamilya na lang talaga? Magkaibigan na lang kayo? Parang ganun. Paano mo in-end kay FPJ yung Paano mo sinabi sa kanya na this is it, this is the last na talaga? Ayoko na. Wala, hindi rin. Hindi rin namin ganon. Walang break-up pa. Walang ganon. Walang parang break-up or anything. Parang nangyayari na lang. Parang usapan na lang or parang nagkakaintindihan na lang. Parang hindi kami nag-explain pa or nagkukwento pa ng kung paano, ng parang may mga senaryo. Wala kaming ganun. Wala. Oo. It's all like, paano ba? Pag nag-usap kami, nagkakaintindihan na kami. So, parang, pag may sinabi, sige, ganon, hindi ba pwedeng ganyan? Sige, okay. Parang, ganon. So, naramdaman din niya na ayaw mo na? Parang ganon. Hindi na rin siya nag-push? Oo, hindi rin siya nag-push. And then, tsaka yun na nga, yung kakasal kasi ako, di ba? He tried to stop, di ba? That was the second time. Yeah. But the first time, nakialam ba siya doon sa first marriage mo? Hindi, wala din. Kasi, yun, doon muna tayo. Paano mo nakilala yung husband mo? Sa Amerika, di ba? Diba? Wala na kayo na FPJ niyan? Wala. When I left, medyo kami noon eh, parang, sige, I'm leaving. Sige, ikaw bahala. Di ba? Parang gano'n. May gano'n kami. Okay. Di ba? Parang,
This was around what year? 88, 89. Ang ganun. So, nagpakasal ka sa Amerika. Oo. Bilis. And then, bilis lang din. Parang after 2 years, walay na ng divorce. Nagkaanak kayo? Oo. Yeah. Si Brian. Si Brian. And then, I went on vacation back here. And then sabi ko sa kanya, I'm gonna introduce you to someone. I introduced Brian. Ang reaction niya? At tuntua siya, di ba? And he loved Brian. Yeah. So, hindi lang si Ron ang kanyang parang anak na tinuring. Pati si Brian tinuring niya rin anak. Yes. Wow. How funny, di ba? So, sabi niya si Brian, sabi niya, gusto ko pala magkaanak, sana sinabi mo na lang sa akin. Ganun lang. Komedyante rin ba yun? Yeah. It's like, at saka we're siguro nga, our relationship is like, we're always happy, we're laughing, yung ganun ganun yung... So, hindi ka na fall uli after nun? Nung sobrang bait niya kay Brian? Syempre, kaya nga. Kayo na naman uli? Kami na naman uli. Kaya nga, yun nga yung hindi naiintindihan ng marami. Back and forth. Brian was growing up, silang dalawa, magkuya, ganyan. So, pag kami lakad, dalawa na sila. At si FPJ umattend din sa mga important events ni Brian? Hindi naman. Hindi naman. Basta nandun lang siya? Pero kasi we lived in somewhere in Green Hills, diba? So, pakalat-kalat yan si Brian, minsan pupunta yan, lalakad yan, papuntang ganyan. Tapos makikita niya yung car ni Papa, pupuntahan niya, di ba? Pupuntahan niya, papasok siya sa loob, Papa! Ganyan. Papa tawag niya? Yeah. Very close din siya. Tsaka talaga, yung mas siya, inaano niya si Brian, di ba, kung anong mga Christmas, yung mabantayan niya, bawal mag-lusis yan, naku, pinapagalitan, hindi pwede yun, yung mga... Sagana rin sa regalo, I'm sure. Lahat ng hiling spoiled sa kanya. Lahat ng hiling nila. So, since Brian, not knowing yung dad niya, no? Hindi sila nakita ng dad niya? Hindi siya... Naman din. Okay naman niya. Pero parang siya yung tumayong father figure dito sa Pilipinas, no? And then, when you met your second husband, na-discover mo na ba si Lord doon nung time na yun? O hindi pa? Yeah. Wala na talaga si FPJ? Yeah. Kasi in fact, we were going to church together. That's how it also developed. Okay. Paano nauwi sa wedding? Paano naging gano'n? Kasi nga, because the church, di ba, inaano na, di ba, kung you are together, then you have to do it officially. Kasi in the eyes of God, di ba, you have to parang fix whatever that can be fixed, di ba? So, ganun. The funny thing was, I wrote him a letter. Sabi ko, it's about time, ganito na gonna settle down na for good, ganyan. Yun, I hope you get my letter, parang notice, diba? Nung natanggap daw niya, funny is, the following day, kunyari, ito yung wedding day ko ngayon, today. The following morning, he arrived the house. Oh, what are you doing here? Diba? Kahapon yung... Tapos na. Diba? Parang... funny talaga. That was a funny moment. Diba? Ano ginawa niya? Ano sabi niya? Wala. Sabi niya, I just got it. Sabi niya, I just got your letter. Sabi niya, that's why I came here right away. You just got my letter. I sent that to you last, siguro parang kumbaga, Thursday or ganyan. Basta few days back. You got it lang? Yeah, that's why I came here right away. Came here to do what? To? Tapos niloloko na nga siya ng family. Why? Are you gonna stop it? Sabi niya. Too late. Too late. Diba? So it was just parang naging ganun. But I knew that he was like a little bit, sad. Kasi alam mo yun, syempre na nakasanayan din niya na parang we're like a family and anytime siguro niisip niya na pwede pa, yung ganyan kung anong, syempre pagka ganun, di na pwede, di ba? He cannot just come to the house anytime. Yeah. Anong reaction ng husband mo nung dumating siya? Naintindihan naman niya. And then he actually left the house to give us time with him. Ganon.
And I'm blessed with understanding. and since then, bumibisita pa rin siya paminsan-minsan Hindi kahit may na. husband ka na? Hindi na. Hindi na. That was the last actually. Oo. Tapos si Ran lang. Si Ran would go to his papa. Si Brian din minsan. Lagi naman sila magkasama. Okay. Lagi magkasama yung dalawa. Anong nangyari sa husband mo? COVID. He passed in pero we actually parang got estranged in 2008. Parang ganun. Tapos I went back ng 2012, 13 na yun December na kasi. Here. And then from that time on, he was in the States. Doon siya namatay sa US. So we were not together. Wala ka na naging partner after that? Wala na. Wala Before na-realize ko na si Lord wants me to be alone lang Diba? Tanggap mo na yun? Yes. Dapat pala noon ko pa natanggap kasi ganun talaga. Sabi nga, ano ba yan? Merong isang star nagsabi, marriage is not always the end game. Diba? It's just a matter of accepting. Siguro kaya madre, dapat pala nagmadre na naman. Baka yun ang destiny mo, no? Na hindi natuloy. Pwede pa naman. Gusto mo ba? Ayoko. Anong particular, meron bang particular parang passage sa book? Or... well, right now, marami akong pinanghahawakan. Yung nag-open ng eyes mo to this new reality of yours. Well, it's always been the Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans for you, says the Lord, plans for you to prosper, not to harm you, plans to give you hope and a future, di ba? Yan, that was one of the main parang na pinapanghawakan ko nung nag-uumpisa akong kilala kay Lord, di ba? Yung ganyan. Na parang may plan siya, palagi siya may plan for you. Di ba? It's going to be good. Whatever it is, it's going to be good. Ngayon naman, it's really like Romans 8:28 na for we know that whatever we do, it's all gonna be well for good, no matter what it is. It's gonna end up good. But only for those who love Him and who is called according to His purpose. Ibig sabihin, it's really for the believers, yung mahal ng Diyos, di ba? Yung na minsan kahit na hindi na maganda, nagagawa niya yan ng to make it good for you, di ba? Nothing's gonna be on waste. There's always gonna be ending is always gonna be good. And obviously, you've proven that, no? Sa buhay mo. Hindi pa naman hindi pa ako. Wala ka nararamdaman na gano'n? Wala. Every day I struggle. Every day I wake up and I say, Lord, please, di ba, bless me today. And then, wag minit ang ulo ko, wag ako magalit. Kasi minsan pag nagalit ka, di ba, kung ano na naiisip mo, kasalanan na yun. You know, when you are angry with someone, yung ganun, those little things, ganyan, di ba? So, ayoko na nun, yung mga ganun. So, every day, I lift everything to God. I ask for protection for my children, na malalaki na they're on their own. Pero kahit na they're on their own, di ba, syempre, ang nanay, And then, of course, my apo. You wanna meet my apo? What's your name? Fernando Poe? Fernando Poe talaga? Yeah. Poe? P-O-E? Yeah. Ako nga pala, kasi nga, di ba? Ay, sit down. Gwapo-gwapo mo naman. That's Sir Julius. I'm interviewing your lola for my YouTube channel. Do you like watching YouTube? Oh. Tabi na lang kayo para mas may ilaw. Is it okay if you sit beside the Sit with me? Can you have it? Kasha? Oo. Kahawig nga ni Lolo. Grabe, no? Mukha nga niya. You look at your Lola's picture sometimes? Do you watch his movies? No! Your Lola is, an action star. Ayaw mo mag-artista? I do. So you're still studying now? Yeah. What grade are you? Or are you in Grade high school? 6. Grade 6. So what do you want to be when you grow up? Actor.
An actor. Wow. Like Lolo. Like Lolo. I don't do action movies, but I want to do action. Action. Oh, but you haven't seen his movies. Not Why yet. don't you watch it so you can have a familiarity with the movies that your Lolo has done? Because I usually don't understand most Filipino. Okay. There's Hindi no na- subtitle ba in Wala the eh. movies? Wala eh. Not yet eh. You have to explain eh, di ba? Tsaka siguro baka ngayon, pag mayroon na sila ulit, palabas na, di ba? I think it's coming out again. Kaya hindi niya naiintindihan. Ayun, oh. How's your dad? Papa. He's doing okay. He's in Makati. Papa is Ron. Dad is Brian. So, ang daddy... Ang tawag niya na dad kasi... Ang tatay niya talaga is? Si Ron. Si Ron, okay. What can you say about Papa's tattoos? Oo. I find it cool, but mom says that she doesn't want me to have tattoos. That's what she says. What about Papa? What does he tell you about tattoos? He never talks about his tattoos. That's all I remember. But would you want to have a tattoo someday? Maybe. Huh? Like what tattoo would you put there in your body? Not really sure. You're looking Not at sure, huh? What do you like to do aside from acting? What Do you sing? Do you sing? Yeah, he can sing. Oh, really? What songs do you sing? Bahala dyan. Because in my dad and my Erica's wedding, I sang Golden Hour, Put Your Head on My Shoulder, and I forgot the others, but I remember I sang different ones pa. Put Your Head on My Shoulder. That's an old song, The old songs? You like the old songs? Classy ones, yeah. Classy. What's your all-time favorite song that you like singing? Like Mr. Sandman or that one. Mr. Sandman. Oh, luma din, ano? Luma. Oh. Old soul, Oh, can we hear a sample of your song? Mr. Sandman, bring me a dream, bum 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 bum, make him the cutest that I've ever seen. Like that? What else? How about a Michael Bublé song? I don't know. No. The only Michael I know is Michael Jackson, but that's it. Ano napapansin mong similarities nila ni Lolo? Meron ba? Aside from the features, yung mata, Diba, no? Same as Lolo. The laughter. Ano pang similar sa Lolo niya? Ang napapansin ko yung mata eh. Kulot. The hair, The no? hair. The hair. Actually, the features. Diba? Features. Yung skin, tone, Yeah, ganyan din. yeah. Medyo moreno, no? Pero maputi, pero pumuputi. Di ba parang... Oo. Yeah. So, anong feeling mo na gusto rin mag-artista nito? Ay, di, tingnan natin. Di ba kung saan papala rin, di ba? Okay sa'yo, ha? Oo naman, syempre, why not? Di ba? It's always a welcome thing. Di ba? Pero, ayan, so, hindi ko nami-miss kasi nandyan eh. Nandyan lang eh, no? What do you know about your Lolo, aside from being an actor? He gives my Papa and Dad no school days when he arrives. No school days. No school days? Kasi when he comes, no school yan. Parang holiday yan. Oo, Pagdating FPJ, it's FPJ Day! Yes! Siya lang, no? So ngayon wala na gano'n? Wala nang Lola Day? Wala na. Wala. There's none. If I ask Mom, wala, ayaw siya. She wants me to learn. Do you also teach him to be closer to God? Oh yeah. He prays every time we eat. He's my, he prays. He's the one who prays. So, and then we go to church. He's kids church yan. He goes to kids church. You like going there to church? Why do you like going to church? Because it's loud. It's loud. Masaya yung music, may di ba? makantahan, no? Masaya. Praise, no? Yeah. Yeah. Wow, thank you. Thank you for allowing us to interview you. And I'm excited for your future. You might be the next Fernando Po Jr. No, he's actually Fernando Gabriel po. Okay. Ang real name ni FPJ ay? Ronald Alan siya eh. Iba. Ang kapangalan niya is, he's my son. Si Ryan,
But the senior, di ba, kasi yung Fernando Senior, and then he was the one ang gumamit ng Fernando po, Junior. So, siya naman, that's his real name, Fernando Gabriel po. So, Fernando. Ikaw na ang bago palang Fernando po. Yeah, yeah. Nice. Thank you. He was a blessing. He was a Not blessing. only to me, but to my family, to my children. So you have no regrets about the past? Nothing. I cannot have any regrets on anything because I know the Lord had planned everything. And whatever happened, it was all God's plan. I cannot question that. Diba? Yeah. We make mistakes. We say forgiveness. We move on. We do the best. And we just correct and try to please God. Diba? Kasi alam naman niya na, diba, kailangan magdaan ka sa mga bagay na para maging strong ka. Yung ganon. Today is his 20th anniversary. Yes. Death anniversary. Yes, it is 20th. Anong, Tagal na. paano mo nalaman na, paano nakarating sa yung balita na may nangyari sa kanya? Tinawagan ako ni Res Cortez that night. And he told me na he was, he's in the hospital and that he had parang stroke. Some sort. How would you describe yung feeling mo? Siyempre, aligaga ka agad, di ba? So what are you gonna do, di ba? But, siyempre, hold off ka. I can't. You wanted to, but you can't. Yes. Una-una, it's not, I don't want to parang makikiistorbo or makikisabi ng anything na makakadagdag ng anong manang nararamdaman ng, of course, ng family na nandoon. But that, importantly, I had to ask my son to go. Yun na yun. Yun na yun. Yun nagdasal siya. Yeah, no. Pero walang feeling of panghihinayang na hindi mo siya nakita bago siya na maalam? Syempre, meron. Meron. Actually, I feel so, on that. Kasi, I felt, syempre, that's me, no? I may be wrong, but I felt, and in my mind, I should have been given a chance because I deserve to also see him, diba? Even for the last time. Because, wow, for whatever it's worth, diba, siya naman yung tatay ng anak ko, yung gano'n, diba? Pero, hindi ako nabigyan ng pagkakataon, diba? So, okay lang. Yun ang gusto ni Lord. Hindi ko yun question. Nagpaparamdam pa rin siya sa'yo minsan? Hindi ako nag-ano. Pero hindi siya kailangan paramdam kasi yung apo ko, my God. Parang nakikita ko gano'n. Sa lahat ng galaw. Alam mo yun, pati tono ng tawa. Alam mo yun, so hindi ko kailangan paramdam na nakikita ko, kasama ko, katabi ko, may alaga ko. Sayang lang din niya na nakita, no? Ay, oo. Diba, she would have loved him. Oo. Mahilig sa bata, Yes. Oo. Pero yung love mo sa kanya, hindi naman nawala talaga yun. Nandyan yun. No. Nandyan pa rin yun. Yeah. Tapos especially, di ba, how can I, my family, up to now, is always gonna be part of it. Yeah. And you always pray for him. Oh, yeah. Ano lagi mong prayer para sa kanya? Even before, di ba? Ano lagi mong pinagdadasal para kay FPJ? Well, buhay siya, syempre, yung palagi siyang pag-alagaan, protektahan, di ba? Ngayon, alam mo naman, as a Christian, ang paniwala ko, he is there in heaven rejoicing with Jesus. So, wala na, nag-enjoy na siya doon. Parang, we thank you so much for sharing your, opening up your heart to us. Marami sa atin ang mga first time lang narinig to. Kasi even when I was young, yung nanay ko mahilig sa mga artista, pinag-uusapan nila, may anak si FPJ dyan kay Ana Marin. Pero parang hindi ito naging official until nung election lang talagang natatandaan ng mga tao na inamin niya talaga. No? And maybe it's time na rin na malaman ng tao yung tunay na kwento.
Thank you. Thank you so much. Thank you and good luck. also. Good luck. Good Yes, luck sa iyo. yes. more shows on TV. Sana. Thank you. Sino ang papansin sa daing ng api? Sino ang mag-uwi sa nilokot pinabayaan? AXIS ang umaaksyon dito. Si Erwin Tulfo ay maasahan din ninyo, garantisado. Kami ang kakampi ng inaapi. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Oh, tinan mo to. Ano naman to? Oh my gosh! Ito na yung crocodile! Ay! Ano ma? Huwag na! Crocodile siya, ma! Tinan mo! Ha? Oh my gosh, yeah! Look! Andiyan yung paa! Andiyan talaga! Ano ma? Alala mo yun sa panaginip, ha? Ah, yes! Barbecue crocodile 100. Spicy crocodile. Barbecue. Oh, yeah. I've eaten ostrich. No problem with ostrich. Ostrich is good. It's like barbecue deer, barbecue lamb. Okay lang yan. Barbecue beef. It gets milder. Spicy beef. Chicken. Okay. Anong gusto nyo, guys? Nakain ba kayo ng crocodile o ano? Ano na? Nakain ba ako nito? Crocodile. Butter? Ano ma? Isipin yung crocodile, grabe. Hindi ko isipin. Titikman ko ma. Kakainin mo. Don't worry ma. It's safe. Para lang daw chicken. Para daw chicken. Tingnan namin ni Kelly. Chicken lang lasa. Chicken. Mas mahirap. Kakainin ko ma. Watch me. Ay, ayoko. Hindi naman ikaw. Ako naman. Iba yung laman niya na, iba yung laman. Ang dami na. Okay, ito na. 100 baht for the crocodile barbecue. There you go. Here you go. Where do I pay? 100. Yes. At ito na siya, guys. Crocodile meat na barbecue. Guys! Wait. Last chance. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine.